Mga kapuso, panoorin niyo po itong balitang ito mula sa bansang Espanya. Hindi bababa sa 40 tao ang sugatan nang kumawala ang isang toro sa loob ng isang tinatawag na arena. Bigla na lang tumalon palabas ng bullring at nagpunta kung saan naroroon ang mga manunood. Nakapula pa man din yun. Ay siyempre, takbuhan yung mga tao palayo pero marami pa rin ang nasuwag ng toro. Agad na tinalian ang nagpupumiglas pang toro. Inilabas siya dyan sa arenang yan, mga kapuso, pagkatapos pinatay ang toro. Dinala naman sa ospital yung mga taong nasaktan. Ipinagbabawal na ang bullfighting sa ilang lugar sa Espanya pero mainit pa rin ang debate kung dapat nga bang itigil ang itinuturing isang tradisyon na yan ng mga Kastila. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Natagpuan na ang labi ng 2 piloto ng bumagsak na helicopter ng Philippine Navy. Dinala sa isang punerarya sa lungsod ng Zamboanga ang mga labi ni na Lieutenant Junior Grade Gerald Tamayo at Lieutenant Tristan Joseph Corpus. Naka-half-mast ang watawat ng Navy Headquarters bilang pagdadalamhati. Bumagsak sa karagatan malapit sa isla ng Santa Cruz, malapit sa lungsod ng Zamboanga, ang helicopter na pinalilipad ni Tamayo at Corpus nitong Martes. Kasali ang helicopter na yan sa isang tinatawag na Small Boat Amphibious Landing Exercise nang magkaproblema ang makina. Nakaligtas naman ang 3 iba pang sakay ng helicopter. Isang tricycle na may pinto na automatic ang ibinida sa Nueva Ecija. Kabi-kabilang aksidente naman ang tinutukan ng iba pa nating mga youth scoopers. Nakatutok si Josh Villanueva. Sumemplang ang isang motorsiklo sa Muntinlupa kaninang madaling araw. Agad namang inasikaso ng mga rescuer ang sugatang rider at angkas na babae. Ayon kay youth scooper Daniel Madridano, amoy alak daw ang rider. Hinihinalang nakainom din ang 2 biktima ng aksidente sa MacArthur Highway sa Valenzuela kahapon. Ayon kay youth scooper Erwin Roy Roque, sakay ang mga biktima ng isang bisikleta nang mahagip umano ng bus. Nadaanan naman ni youth scooper Laureto Havan ang jeep na ito na nahulog sa kanal sa Santo Tomas, Batangas. Ang kwento raw ng mga residente, mabilis ang takbo ng jeep nang tila may nakagitgitan nitong isang truck. Sugatan daw ang driver at marami sa mga pasahero nito. Kabilib-bilib ang tricycle na ito sa Cabiao, Nueva Ecija. Hindi lang dahil sa mapormang hitsura, astig din kasi ang sound system nito. May TV monitor pa na para sa driver at sa mga pasahero. At higit sa lahat, hindi na problema ang pagbubukas ng pinto dahil automatic ito. Ang video ay pinadala ni youth scooper Kevin Castro. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. Isang grupo ng mga hinihinalang hold-upper ang nakainkwentro ng mga pulis sa Biñan, Laguna. Lahat ng 6 na suspect patay. Nakatutok si Cara David. Nakahandusay sa kalsada, duguan, walang buhay. Ito ang nadatnan kagabi ng GMA News sa Ireneville Subdivision sa Biñan, Laguna. 6 na hinihinalang hold-upper ang nakipag-shootout umano sa mga pulis. Ayon sa mga pulis, may biktima raw na lumapit sa kanila kagabi. Lulan raw ng isang tricycle na walang plaka ang mga hold-upper. Dahil alam nila mahigpit po ang ating kapulisan against motorcycle riding in tandem. So malimit, ginagamit nila is tricycle para hindi masyado halatadong criminal groups posing as passengers. Nakipaghabulan umano ang tricycle sa mga pulis. Pagdating sa Ireneville, may isa pa raw tricycle na sumulpot at nang maharang nila ito, nagsimula ang putukan. Bumaba po ako para i-approach sila. Ngayon ma'am, nung pag-approach po, pinutukan po ako. 2 tama ng bala ang tinamo ni PO1 Ortiz. Patay naman ang 6 na suspect, sina Joey Llagas, Reste Olivio, Jaime Segundo, Mervin Eduarte, Severino Abutok at Bingel Abergas. Pero umalma ang ilang kamag-anak ng suspect, hindi raw hold-upper ang kanilang mga kamag-anak. Sabi ng mga kaanak ni Jaime, nadamay lang daw ito. Nasiraan daw kasi ang tricycle na minamaneho nito kaya ito nasa lugar. Nandun siya, nag-aaway siya ng motor, nag-aaway siya. Nadamay lang po siya, sir. Baka, siyempre, hindi siya makatakbo nagkakaputukan na po Pinaka
naghihinagpis naman si Marisa Eduarte. Napatay kasi sa shootout ang kanyang asawa at kapatid. Aniya, simpleng pasahero lang daw ang kanyang asawa at hindi hold-upper. Sumusuko na po yung asawa ko. Ayaw po nilang tigilan ng pagpaparil eh. Hindi po dapat nila binaril ng ganun. Tao ang kapatid ko, hindi hayop. Pero maring pinabulaanan ng pulis ang mga paratang laban sa kanila. Lehitimo raw ang ginawa nilang operasyon. Katunayan, kamakailan nahuli na para sa parehong krimen ang isa sa mga suspect. Positibo rin daw si PO1 Ortiz na nakipagbarilan daw sa kanila ang lahat ng suspect. 5 baril at 1 granada ang nakuha raw nila sa mga ito. Yes, ma'am. Pumutok din po. Yung alin? Yung driver po nung isang tricycle. Sinubukan rin nilang paandarin ang tricycle na sinasabing nadamay lang daw matapos masiraan. At handa naman ang PNP Laguna na imbestigahan ang kaso, isasailalim sa paraffin test ang mga suspect. Makita nila. Yang pinagtataka ko lang bakit nandun siya sa area. At kung may claim na talagang nadamay siya, paimbestigahan natin yan. At kung yung pulis ay nagkamali, then paimbestigahan din natin yan. At kung kailangan, asuntuin din natin yun. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Arestado sa Cainta, Rizal ang tinuturing na pinaka-wanted na tao sa Cebu. Suspect siya sa patong-patong na kaso ng pagpatay o murder at nakunan po ng GMA News yung aktwal na pag-aresto sa kanya. Panuorin po natin itong pagtutok na ito ni Emil Sumangil, eksklusibo. Unang inginuso ng police asset sa CIDG kung saan makikita ang target. Medyo balik kinitan lang katawan, pero maliksi ito. Pagdating sa area, ang lalaking pakay ng operasyon agad na namataan sa labas ng tinitirhan nitong barong-barong. Ito ang tagpi. Ito, papasok na ito. Ito meron pa. Ang mga pulis na nagsa-surveillance, tumimbre na sa mga operatibang nasa perimeter. Yes, positive yan, sir. Ito, sir, umiikot kami, sir. Hindi muna lumapit sa target area ang grupo. Tiniyak muna nilang planchado ang kanilang mga pwesto. Yes, sir. Basta kung sino doon, sir, yung nakahubad doon, yun. Positive yan. Saan sila? Andiyan sa likod natin. Sige, sunod na tayo. Nang bitawan na ng team leader ang go signal, dito na nagtatakbuhan. May pumasok ng mga pulis sa harapan. Pati sa likuran. Pare dyan, clear the area, pare. Go. Tas. Kapapan nyo. Agad na nadakip ang suspect na si Edsel Francia alias Boy Kirat. Naharap sa patong-patong na kaso ng murder sa Cebu at may kalahating milyong pisong patong sa ulo. Dito po sa kabila. Tinarget din ng mga pulis ang pinsan nitong si alias Upao pero wala ito sa area. Hindi ko po alam, sir. Hindi ko alam, sir. Wala, sir. Wala naman ako, sir. Trabaho naman ako, sir. Ang trabaho daw, gun for hire. Inaresto si Francia sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Cebu RTC. Ang target ay yung most wanted sa Cebu. And merong informant na nagsabi na nandito siya sa Metro Manila. Tuloy naman ang manhunt operation para dakpin si alias Upao na sinasabing sabit din sa kaso ng murder. Gusto naming manawagan sa mga tao kung sinong nakakilala dito para maituro at saan man siya mapunta. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Balita naman sa bansang Australia, hindi aso kundi mga buwaya ang kinahihiligang alagaan ng isang babae doon. At ang kanya mga buwaya sa loob pa mismo ng bahay nakatira. At sa halip na walking the dog, walking the croc ang kanyang libangan. Malayang nakakagala sa loob ng bahay ang buwaya, kaya ang alagang pusa, tila ba naku, naging nervyoso na. May buwaya rin sa bathtub. Ang isa pang mas malaking buwaya, may sarili pang tangke sa garahe. Pero dahil sa kanyang mga alagang buwaya, lagi raw inaaway ng kanyang asawa ang babae. Kaya para walang problema, nakipagdiborsyo na lang siya sa kanyang mister. Inalagaan na lang yung buwaya. Chika Minute!
Bibida sa telefantasya ang Grazilda si Glyza De Castro. Totoo nga bang may kinatatakutan si Glyza ngayong si Jeff Eigenman ang magiging leading man niya? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Hindi makapaniwala si Glyza De Castro na magbibida na siya sa isang telefantasya. Dream come true daw ito para sa Kapuso star dahil matagal-tagal na rin na supporting role na lang ang kanyang ginagampanan. Pinapakinggan ko lahat ng mga sinasabi nila, hindi pa rin ako makapaniwala. Yung parang kasali ako dito, tapos ako talaga. Yung ganun, na-overwhelmed pa rin ako eh. First time din na makakasama ni Glyza bilang leading man si Jeff Eigenman. Nauna nang nagpahayag ang binata ng paghanga kay Glyza dahil professional raw ito at madaling maka-eksena. Natutuwa rin naman ako sa kanya dahil yung time na sabi sa amin, pa-sweet kayo dyan ha. Eh kasi yun yung time na parang pinair kami talaga together eh. Sabi ko, okay, paano ba yung pa-sweet? Yung mga ganun lang. And it's very comfortable din naman to be with. So nakakatuwa. Sa seryeng Diva, naging mga agaw ang image ni Glyza dahil sa role niya dito. Ngayong makakatambal naman niya si Jeff, ayaw niyang isipin ng mga fans na inaagaw niya ang binata sa leading lady nitong si Carla Abellana. Ngayon nga lang ako magkakaroon ulit ng love team eh. Kasi di ba usually, wala eh. Di ba usually ako yung umaagaw sa mga love team ng may love team. Oy, nang agaw ka na naman. Ngayon, ikaw yung aagawan. Nang agaw ulit daw ako. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Na-miss daw ni Richard Gutierrez at Ann Curtis ang isa't isa dahil sa mahigit isang buwang pag-host ni Richard sa Survivor Philippines. Kanina magkasama silang nag-ikot sa mga sinihan bago dumalo sa VIP screening ng movie nilang In Your Eyes. Yan ang chika ni Aubrey Carampel live mula sa Araneta Center. Hi Aubrey! Pia, ginaganap ngayon ang isang private screening dito sa Gateway Cinema ng pelikulang In Your Eyes. Pero kanina, nag-ikot muna sa mga sinihan ng mga bida ng pelikula na sina Richard Gutierrez at Ann Curtis. Dinumog ang mga bida ng In Your Eyes na sina Richard at Ann sa kanilang pag-iikot sa SM Cinemas para personal na magpasalamat sa mga moviegoers na tumangkilik ng kanilang pelikula. Namigay sila ng In Your Eyes items gaya ng posters, towels at baller IDs. Tuwang-tuwa sila sa success ng movie. Super thankful na, alam mo yun, naging warm yung pagtanggap ng mga tao ng team up namin in charge with of course Miss Claudine Barreto. Nagulat nga ako na pagbalik ko dito, ganito yung pagtanggap ng tao sa pelikula namin, so I'm very thankful. Aminado sina Richard at Anna na miss nila ang isa't isa dahil mahigit isang buwan na nag-shoot sa isang secret island si Richard para sa Survivor Philippines Celebrity Showdown. Super. Ang laking pasalamat ko sa kanila. Babawi ako sa kanila dahil nga naiwan sila dito habang nasa isla ako at sila yung nag-promote. So I'm very thankful sa kanila. And I'm happy to see na he's back, healthy, mukha naman in good shape, kaya at least, and excited ako for him to watch the movie. Ngayong gabi sa VIP screening ay inaasahang darating ang tatlong bida ng pelikula na sina Claudine, Richard at Ann. At kanina nga ay nakita na natin sa VIP screening ang kanyang mga magulang na sina Annabel Rama at Richard Gutierrez at nakita na rin natin si GMA Films President Annette Gozon Abrogar at inaasahan na darating nga ang ilan pang mga Kapuso stars at ang Survivor Philippines Celebrity Showdown castaways. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Aubrey Carampel. At yan po ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas for more showbiz updates. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.